Walang nakikitang problema ang Malacanang sa banta ng ilang mambabatas na questionin sa Korte Suprema ang 2019 national budget sa oras na gamitin ni Pangulong Duterte ang kanyang veto power. Giti Presidential Spokesperson Salvador Panelo, karapatan ito ng mga kongresista. May report si Daniel Manalastas. Kinumpirma ng Malacanang na puspusan ng binubusisi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang budget ngayong taon matapos maratify ng Kongreso bago nag-break ang sesyon noong nakaraang linggo. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, pipirmahan na ito ni Pangulong Duterte sa lalong madaling panahon at i-veto o aalisin ang mga hindi naaayon sa konstitusyon. Wants to be sure that it is in conformity with the Constitution. And he will veto anything that he feels is not correct or irregular. Nang tanungin naman ng palasyo sa plano ng ilang mambabatas na questionin sa Korte Suprema sakaling gamitin ng Pangulo ang veto power para ibalik ang umano'y 75 billion pork insertion sa 2019 budget. It's their right to question anything that they feel should be subject to a petition before the Supreme Court. That's their right. And in fact, that's their duty if they feel na tama sila. Let the Supreme Court decide. Pero tingin din ng palasyo, hindi tamang questionin ang veto power ng Pangulo sapagkat ito ay mandato na ipinagkaloob ng konstitusyon. It's there. It's a power of the president to veto. What they can do under the Constitution is to override the veto. You don't have to go to the Supreme Court. The president vetoes a measure, then Congress can override the veto by the required number of votes. May mechanism eh. Matatandang pinaratangan ni House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya, si Budget Secretary Benjamin Jocno at Cabinet Secretary Carlo Nograles na may planong ipabalik ang umano'y 75 billion pork insertion. Kumpiyansa naman ng Malacanang na masasagot ng mga kalihim ang paratang. Sa huli, sa usapin naman na espekulasyon na planong i-veto ng Pangulo ang 2019 budget, sagot ng palasyo, It's in the realm of speculation. Daniel Manalastas para sa Bayan. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tutok na sa Balitang Subok at Laging Una. Muling nagmamala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at iligal na droga. Balitang napapanahon at laging maaasahan. This weekend, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Balitang masusing kinalap para sa kapakanan ng mamamayan. Mahigit 100,000 trabaho sa loob at labas ng bansa ang naghihintay sa mga job seeker. Samahan ang tampalang Alex Santos at Catherine Vital sa PTV News. Hatid namin sa inyo para sa Bayan.